Kahit na nakapirma na itong si Jonel Policarpio ng contract dito sa NLEX Road Warriors ay tinitignan pa rin ng Magnolia kung sakali na makukuha nila ang serbisyo nito. Dahil sa ngayon mukhang ito raw Magnolia Chicken Templados ay seryoso dito sa pagkuha dito kay Jonel Policarpio. Ngayon ang tanong na lang ay kung papayag itong NLEX. Alam natin na itong NLEX Road Warriors ay isa doon sa mga teams na talagang kinuha itong si Policarpio, inunahan yung iba. At alam natin kung bakit, dahil sa ganda ng performance dito sa PBA Draft Combine. Ngayon, ang Magnolia willing daw i-trade itong si Aris Dionisio para sa nasabing player. Abangan natin kung ito'y matutuloy, pero mukhang maliwanag dito itong Magnolia hindi pa sumusuko. At kung sakaling makuha nila si Policarpio, ang gandang addition yan bilang tandem itong si Xavier Lucero dito sa front court ni Coach Chito Victolero. Dito rin natin makikita na magkakaroon ng mas magandang asset at mas babata itong frontcourt ng Magnolia. Madalas na nga nababatikos itong Hatchas dahil hindi sila nagpapabata ng lineup. Pero kung makuha nila si Policarpio at itatambal dito kay Lucero, ayan na, mangyayari na talaga yung kagustuhan ng mga fans. Kaya sa tingin ko magiging okay talaga to para dito sa Magnolia Chicken Templados. Ngayon na nga, abangan na lang natin kung matutuloy ang trade dahil syempre si Coach Jong Chico hindi naman basta-basta ibibigay si Policarpio. Pero hindi naman ordinaryong player ang ipapalit ng Magnolia itong si Aris Dionisio na parte ng kanilang rotation. Kaya sa tingin ko magiging okay ito para dito sa Magnolia at sa NLEX at yan ang dahilan kung bakit matutuloy ang nasabing transaction. Abangan na lang natin kapag nagkaroon ng arrangement itong Magnolia at itong NLEX para makuha na ng Magnolia itong si Jonel Policarpio mula dito sa NLEX at mapapayag na dahil ito namang NLEX sigurado makikinabang din kung makuha nila ito si Aris Dionisio dahil ito ay meron ding outside scoring na matindi ang may contribute sa kanila ngayon at kay sa future. Itong San Miguel Pier pala ay kinakausap itong Northport Batang Pier para sa mga multiple na trade transactions. Alam natin ang number 1 gustong kunin ng San Miguel dyan si William Navarro at itong si Cade Flores. Pero baka pati ito si Evan Nel ay masama na rin, so malakihang trade ang mangyayari. Posible na itong si Vic Manuel, si Simon Enciso at itong si Rodney Brondial ang ite-trade ng San Miguel para makuha si Cade Flores, si William Navarro at itong si Evan Nel. Ngayon, kapag nangyari yan, kukuha pa ng isa pang forward ang San Miguel Beer dahil dalawa yung mawawala sa kanila, si Brondial at itong si Manuel. So baka dyan papasok yung pagpirma ng kontrata para dito kay Troy Rosario o di kaya naman baka i-treat pa nila itong si Simon Enciso dito sa Converge para makuha si Jeyo Ambohot. Yan ang aabangan natin. Ito namang Northport Batang Pier, papayag daw doon sa gusto ng San Miguel at magkakaroon sila ng veterano, itong si Manuel at itong si Brondial. Plus of course, alam natin na makakakuha pa sila ng Jeron Teng mula dito sa San Miguel Beer. Kapag yan ang nangyari, magkakaroon ng mas malalim o mas experience na lineup itong Northport, samantalang San Miguel naman ay babata. At mukhang yan talaga ang plano ngayon itong SMC. So abangan natin kapag ito ay in-announce na. Ang maliwanag dito itong San Miguel Beer ay patuloy pa rin sa pagpaplano. Ayun nga lang, medyo nade-delay sila. Hindi katulad ditong Magnolia at Hinebra na gumalaw na. Pero sa tingin actually ng mga insiders, mas dapat gumalaw ang San Miguel Beer dahil sila ang nagkaroon ng problema at natalo dito sa finals kontra sa Meralco Bolts. Kaya abangan na lang natin kapag ito ay natuloy. Ang maliwanag, itong San Miguel Beer ay meron pa rin ng mga challenges na hinaharap at yan ang dahilan kung bakit hindi pa natatapos yung kanilang mga tinatawag na adjustment sa kanilang lineup at yung mga improvements na kanilang gagawin. Kaya abangan natin yung mga susunod na gagawin itong SMB.